Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ito na po ang update sa ating tanim na bell pepper kung saan mga ka-farmers ay natatalian na natin. No? So ayan, maganda na pong tingnan na natatalian na po sila. So mga ka-farmers, bakit po natin ito tinatalian? Kasi alam naman natin mga ka-farmers, pag ang bell pepper ay magbunga ng marami, madali lang mabali ang mga sanga, no? Kaya nga pinapatilayan po natin. Okay, so from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa, samahan niyo ako sa umagang ito habang magbahagi sa inyo ng kunting kaalaman sa pag-aalaga po ng bell pepper at iba pa nating mga pananim na meron tayo sa ating farm ito. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, mga viewers natin at saka mga subscriber na patuloy na nagsusupport sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon mga ka-farmers, ang ating bell pepper, ganito na po sila, no? So yan, maganda na silang tingnan, malaki-laki na ang ilang mga puno, and then may mga ilang bunga na po tayong mapapansin. So nakakatuwa lang mga ka-farmers, kasi alam nyo naman, hindi manawala sa inyo, palagi tayong nag-update na yung tanim natin na bell pepper ay ito ay bugbog po, no, sa hangin, ulan, yung dulot ng bagyong Maymay, bagyong Nining, hanging habagat na may ulan araw-araw, parang 17 days, no, na magkasunod ang ulan din eh. And then nainit lang ng dalawang araw, sa pangatlong araw ulan na naman bandang hapon, no. And then nagpatuloy hanggang 3 araw. So ngayon ito na naman po sila mga ka-farmers, kasi pangatlong araw na ngayon ang init. So bless po tayo mga ka-farmers, kasi pag uminit mga ka-farmers, malaking bagay po sa mga pananim natin para sa mabilisan lang pag-recover, gamit po ang ating kunting kaalaman sa mga produkto na ating ginagamit din eh. So sa nakaraang araw mga ka-farmers, nagbahagi tayo, no, sa ating ginagamit dyan sa kamatis. So itong ating kamatis mga ka-farmers, oh, yan, mabilis lang nakaka-recover, at saka sa ngayon may mga bunga na tayong mapapansin. Okay, so ang bell pepper natin mga ka-farmers, yung na-stress siya ng ulan o hangin, nadapa, ang ginagawa natin mga ka-farmers ay hinayaan lang natin muna sila, tapos palagi lang po tayong nag-spray. And then yung nakapag-spray kami, ang ginagamit natin din ng mga ka-farmers, yung Ambition, no, at saka Nutriplant EG, para ito'y mabilis lang makaka-recover. And then nagpadilig lang po tayo din ng fertilizer na sinabayan po natin ng pwede ang Bioagronica. So meron natin mga ka-farmers APSA. So naubos na ating APSA, kaya nga tayo nag-order. Okay, so nilagay natin sabay sa fertilizer, tapos pinapadiling na natin sa ating mga puno ng bell pepper. So yung bell pepper natin mga ka-farmers, wala tong bunga ha, kasi wala tong unang bunga din sa ilalim, yung dito mga ka-farmers, at saka din sa pangalawa. So may mapapansin tayong bunga din na sa pangatlong sanga, yung mga ganyan, pangatlong na. So kasi ang ilalim wala. So kita nyo naman mga ka-farmers, oh, ang mga puno ng ating kamatis, atsal. So dapa siya mga ka-farmers, oh, dapa ganyan. Tapos ang bandang dulo hanggang sa sanga, yun ang bumangon. Ganoon din oh, din na bumangon. So ganyan mga ka-farmers kalala ang epekto sa ating mga pananim na bell pepper, yung nalasas ang sobrang lakas ang hangin, ang bigan, amihan. Tapos may malakas pa na ulan. So yung ulan mga ka-farmers, malapit mag isang linggo, walang tigil, araw gabi. Kaya ang ating ibang pananim tulad ng talong, ampalaya, kamatis, malaki po ang napisala, pati sa ating siling sigang doon gilid sa kalsada. Kasi ang tubig na may ipon sa kalsada, ang bagsak ay dinis sa gilid po ng taniman ng ating siling sigang, kaya maraming napinsala. Sa atin namang bell pepper, may napinsala dito mga ka-farmers, ilang puno lang ang nabali, tapos yung mga bulaklak na una, yan lang ang nalaglag. So yun, no, ngayon ito na sila. So kunti lang, no, siguro kung halimbawa ano natin sa 100, na sa mga 1% lang siguro ang na-damage mga ka-farmers, yung nabali lang tulad ng ganyan, wala na, saka yun wala. So may pa ilang wala tulad doon.
Kasi nabali po no sila, nabali sa lakas po ng hanging habagat. So yun po no mga ka-farmers ang ating ginagamit sa pagpa-recover. Kaya ngayon ito na po sila no, napakagandang tingnan na. So mamaya mga ka-farmers, ang mga tao natin, yung silisigang natin dahil may mga bunga na din, papatalian natin ang mga sanga. So yun lang ang ating may share at may update sa inyo sa umagang ito, no, patungkol po sa ating bell pepper. So ang bell pepper mga ka-farmers ay isang tanim na madali lang po nating alagaan, lalo na pag palagi mo na itong itatanim, no? Kasi kahit anong variety mabunga, ma-emperor man, ma-sultan, ma-smooth kind, ma-Coney Island. So maraming mga variety ng mga bell pepper no na mabunga. So ang bell pepper lang mga ka-farmer, ano lang po to sila, sensitive lang po sila sa halimbawa yung sobrang init, no, tapos kulang ka sa tubig, madali lang itong mangungulot, lalo na pag may mga pag-atake sa mga suwing ang saking insect, madali lang mangungulot ang talbos. Pero pag may alam ka dito mga ka-farmers sa tamang pag-aalaga at saka sa pag-control ng mga feasting insekto na umatake sa kanila, ay maganda to mga ka-farmers, no? Maganda to. So pag ang panahon ay normal, sa isang linggo may ulan na isa or dalawang beses, ay napakaganda to mga ka-farmers. Tapos na manage mo o nasunod mo ng tama ang ano po ang mga insecticide, no, sa paggamit ng insecticide, na sundan mo ng maayos at na-i-apply mo ng maayos, pati sa mga fungicide, pati sa foliar, kaya itong magbunga mga ka-farmers. Na halimbawa sa unang 6 na buwan, kaya itong makakuha ng 1.5 kilo sa unang 6 na buwan sa bawat puno. So ganyan kadami. So yun ang ating na-experience. Pero pag halimbawa magtanim ka sa mga virgin area, yung hindi pa natanim ng mga gulay, kabubukas mo lang, no, tapos ang naitanim mo ay atsal, kaya to mga ka-farmers pag hindi lang, walang pinsala sa bagyo ha, walang ano, kasi yung natawag nating normal na panahon, kaya to magbunga isang puno 30 hanggang 45 isang puno lang. So imagine mga ka-farmers, sa una lang, so mga 2 buwan mapagkita mo na ng ganyang kadami ang bunga, no, mulang itanim mo siya. Kasi yun po ang kadalasan kong na-experience, no, na pag ang tanim natin hindi mapinsala sa mga insekto, sa punggos o mga bagyo, no, o mga ano pa, sa 2 buwan lang mga ka-farmers may mapapansin ka sa mga magagandang puno na ganyan kadami ang bunga, no. Pinaka kunting bunga mga ka-farmers 25, hindi din karamihan nasa 25, 30, 40, may abot pa yung malalaking puno 50. So subuko na yun po mga ka-farmers, kasi palagi ako nagtatanim ng bell pepper yung time na hindi pa ako lumipat din eh. So may nakasubok pa ako mga ka-farmers na bell pepper noon na 1 hektarya kalahati, araw-araw ko pinipitasan 1,005 kilos, no, 1,005 araw-araw mga ka-farmers. Ang kilo tag 15 pesos lang. So doon ko nakita na pag maalagaan lang natin na maayos ang ating bell pepper, nako, sobrang magbunga to ng marami. Lalo na mga ka-farmers pag maubos ang unang bunga, no, sa pangalawa yung suloy uli siya ng panibago, tapos magdala ng panibagong bunga. Ang bunga ay abot na 40-50. So yung estimate natin na 1 kilo kalahati sa isang puno sa unang 6 na bulan, sigurong makuha, kahit pa man may mga atake din, makontrol lang, atake sa insekto, tapos may mga punggos-punggos katulad nito, stress siya. Ang ating tanim stress mga ka-farmers, no, sa ulan. And then ito inaatake din to ng mga brood mites, no, thrips, mga pits, yun man ang kadalasang insekto dito. Kaya nga may mapapansin nating mga pangungulot, no, tulad din may nakita tayo isang puno, kulot ang talbos. So yan mga ka-farmers, dami po to sa aphids, mga brood mites, mga thrips, no. So inano po, sinipsip po nila ang katas, kaya ganyan. So pag makapansin ka ng ganyan, magbinibya lang para yung ipeste insekto na sumisira ay mamamatay. Pag once na mamamatay, spray ka uli ng mga Nutriplant EG at saka Smithar, gumanda yan uli mga ka-farmers. So yun lang. Tapos pag halimbawa ay marami na, parang lahat ay nangungulot na, so doon na tayo mag-apply mga ka-farmers. Ang i-apply natin dyan yung Atal Herbal,
no, galing India. So maganda siya mga ka-farmers sa mga virus, kasi ang atal na ating ginagamit ay isa po siyang virus transmitted. Ibig sabihin, kahit nagkaka-virus na, kaya pa niyang pagalingin. So yun po ang mai-share ko po sa inyo mga ka-farmers, no, sa pag-aalaga po ng bell pepper. So hindi naman to siya mahirap, no, sabi ko na hindi ito mahirap siya alagaan. So wala lang pinagkaiba sa kamatis at talong. So sensitive lang po siya mga ka-farmers pagdating sa mga 30, 35 up hanggang 50 days, dahil nag-umpisa siyang mamulak, mamunga. So kunting pagkakamali lang sa ating pag-spray, pwede ang mga bulaklak dito malalagas. Kaya nga sa edad na yon mga ka-farmers, mag-ingat tayo sa pag-spray ng insecticide, fungicide at foliar. Sundin lang ang tamang dosage, huwag overdose, no. Mas okay pa kung kulang ang dosage na ina-apply mo kaysa magsubra. Kasi alam mo mga ka-farmers, sa iniisip mo yung ina-spray mo ay nakakatulong sa tanim mo, kasi dinadamihan ko, patay ang insekto nito, kasi in-over mo ang paglagay ng insecticide. So ang patay mga ka-farmers, patay man ang insekto mga ka-farmers, patay din ang tanim mo, kasi may mapapansin mo na stress, ang bulak ay malalaglag, so kawawa, di ba? And then pag sobra sa foliar, sunog ang mga dahon. So yung tama lang mga ka-farmers. Kaya nga payo ko sa mga baguhan, kailangan nating magbasa ng mga label ng mga ginagamit nating mga insecticide, fungicide at saka foliar, para may matutunan tayo sa tamang paggamit dyan. Okay, so yun lang po siguro ang may share at may update ko po sa inyo. Sana po may natutunan po kayo kung paano natin alagaan sa simpleng pamamaraan ang ating mga halamang pananim, tulad ng mga bell pepper, siling sigang, okay, kamatis, mga talong. So sundin lang natin ng tama ang mga babala mga ka-farmers sa mga ginagamit nating insecticide, lalo na sa mga fertilizer. So yan, magkailangan nating magbasa para may matutunan tayo. Okay, so yun lang po siguro ang may update at may share ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat, bye-bye and God bless, at mabuhay ang magsasakang Pilipino. So abangan nyo mga ka-farmers ang mga iba pa nating kaalaman na handa ko pong ibahagi sa inyo para po may matutunan kayo. So yun na po ang may update ko po sa inyo sa ating survivor na bell pepper, na sultan nipuan, at saka yung siling sigang natin sa bandang dulo. Yun na po, bye-bye and God bless. Thank you.